Ayan, so lumilitaw na po tayo. Ayan. Can I ask? Uy, Eton, welcome. Tara, pasok. Eton, doon ka sa loob kasi... Pero register ka muna dito. Register ka muna. Tapos, Jeho, pwedeng pabot ng laptop ko. Ayan, thank you. And bago po tayo mag-start, we have our live in our KFC. Kindly live our level 1. Ayan. Level 1 tayo eh. Level 2 yung sa kabila. Topic 1. Okay, thank you. Okay na. Jehon, di ba doon ka sa level 2? Bakit napunta ka dito? Level 1 siya? Last week dito ka rin? Totoo? Noel, di ba doon ka? Mataas yung level mo eh. Pero di ba sa topic 1 yung nakuha mo? Pero yung resulta ng exam mo, di ba topic 1? Okay, sige, sige. So, ayan. Gusto ko lang pong welcome lahat po ng ating mga kasama today, December 23. Okay, sa ibang bansa, nagpapasko na sila, naghahanda na sila. Dito po sa ating KFC, Kabayan Filipino Center, nag-aaral pa rin ng Korean. Yun. So, pwede po ba natin i-live naman yung ating KFC page, yung topic 1, para naman po ay ma-inform at ma-update din po yung ating mga kasabayan. Ayan po. Sige po, i-share po natin, no, para din po sila ay malaman nila yung ating good news. Ayan. Thank you. Thank you. Ano pong gusto niyo? Good news or bad news? Good news muna. Okay. Ang good news po ay patuloy pong magsisilbi ang Kabayan Filipino Center sa pagsusuporta sa ating mga kababayan. Ano naman yung bad news? Ang bad news naman po ay nakakalungkot man sabihin, pero marami na po mga company ang magsasara sa darating na taon. So ngayon, December pa lang, marami na po mga support center nagsasara na. Sa Seoul, sa Yangchon, halos yung mga kakilala na may mga support center, wala na po sila. Dito rin sa Incheon, wala na rin po sila. Pero huwag kayong mag-alala. Kahit wala na sila, manatili pa rin kami para sa inyo. Ayan, welcome. And to formally begin, gusto ko lang po i-acknowledge po at saka i-shout out naman po yung mga complete attendance po natin. Hindi naman complete attendance, yung complete assignment, okay? Gusto ko lang po sabihin si Hazel Ann Royo. Palapakan naman po. Kasi everyday, di ba, nagbibigay po tayo ng mga assignments, mga activity, mga complete assignment po tayo, no? And then we have Jason Avila. Sino yun? Wala dito si Jason. And then meron din po tayo si Rojan Luna. Nox, palapakan naman. Bigyan ng jacket. Okay. Tapos, Kahes Donalyn. Wala pa siya. Siguro on the way. Palapakan naman po natin. And, meron dito gumagawa kaso hindi na kompleto. Sayang. At meron po tayo si Joshua Cuesta. Nox, palapakan naman po natin dyan. Okay. And we have, wala na. Out of, ilang student to? Grabe. Out of 70 student, ibig sabihin, 5 po yung nakakomplete ng kanilang attendance. Palapakan naman po natin. You know, kahit saan po ako pumunta, everywhere I go, anywhere I go, ito po,
ang sinasabi sa akin. Alam niyo po kung ano? Hindi siguro, yung ibang lalaki, move na tayo dito para magkatabi sila ate. Siguro sila, hindi sige dyan ka na lang kuya, kayong dalawa, lipat kayo dito sa gilid. Ayan. Para may kasama si ate. Ayan. So, since andito po si Jeric, gusto ko lang po i-shout out. Jeric, andyan ka ba? Kung andyan ka, Jeric, comment mo naman. Present. Okay. Kilala niyo po ba si Jeric? Okay. So, before we begin, I would like to acknowledge one of our Korean class student. Siya po yung nakakuha ng pinaka-highest passing grade ng ating Topic 1 level noong December. Palapakan naman po natin. Si Jeric po ay nakakuha ng 185 out of 200. So, ibig sabihin yung mali niya lang mga 3 or 4. Kasi yung isang question, mga 3 points or 5 points po yun eh. Depende dun sa question. So, topic 1, level 1 pa lang yung tinake niya. Pero pumasa na po sa level 2. And then, syempre, marami po tayong mga iba po natin mga kasamang nag-take ng exam na pumasa din at nakuha yung passing grade at nakakuha din po sila ng above topic 1. Sila Noel, Rafi, Mar, mga iba pang mga natin. So, tayo naman po yung next batch, second batch po na we're going to target. Kasi ganito yan eh. Pagka di ba dalawang exam yung topic 1 at saka topic 2. According to dun sa points ng makukuha ninyo, dun po makaklasify yung grades natin eh. Tsaka tingnan mo nyo yung textbook natin. Tsaka tingnan nyo, para magkaroon po kayo ng understanding. Although na-explain ko na po siya. Yung mga wala pong libro, lahat naman po meron, di ba? Okay, para makasunod po tayo. Kasi ako, dati gumagamit po ako ng PPT. Pero alam niyo meron siyang disadvantage eh. Kasi yung mga tao, pagka sa PPT, dito lang sila tumitingin. Di na sila tumitingin sa akin. So, dapat dito muna sa akin para makapokus po kayo. So, ayan. Sa unang page po ng topic, makikita po ninyo dito. Unang page, tapos pangalawang page. Makikita nyo po dito yung guide, 기출 유형 분석. Tapos, makikita po ninyo sa charot. Ito pala, sorry. Unang page pala siya, unang page. Sa unang page, pagka inopen nyo po yan, makikita, topic, 어떻게 평가하나요? Yung level 1, 80 points above. So, lahat po nang nag-take ng exam po natin, above 100 po sila. So, nakuha po nila yung passing, no? Ito po yun. Nakakasabay po ba kayo? Ayan. 애가 심심하지 않을까? 여기. Hi, Roda. Register ka muna sa likod. Ayan. Ano lang, attendance lang. So, pagka level 2, 140 points yung passing. Pero yung nakuha po ni Jeric, 185. Palapakan po nun. Dapat ina-acknowledge natin para mamaya may manok tayo. Tapos, yung level 3 naman po is yung magsisimula po sa topic 2 yun. Sa next, yung level dun sa kabila. Pagka napas po natin yung level 3, 120 points po yun. Level 4, out of 300 po yan out of 300 points. Pagka nakakuha ka ng 120, level 3 ka. 150, level 4 ka. 190, level 5 ka. At 230, level 6 ka. So, congratulations po sa lahat po na nakakuha ng kanilang mga passing points. So, there is a goal. Siguro may mga goal po kayo. Pero, I want you to have a longer vision. Halimbawa, hindi naman siguro nag-aaral tayo ng walang goal. Tatanungin ko yung complete yung assignment si Kuya.
Um, ano yung goal natin? Ayun, yun yung para pinaka-ultimate goal mo. Is there a higher na like gusto mong ma-achieve na sana ganito? Okay. Like, do you want to upgrade also your visa? Do you want to have a longer stay here in Korea? Pagka merong ganong vision, merong ganong goal, meron tayong ano iniisip na plano eh. So kunyari, karamihan po sa ating mga Pilipino, pagka tinanong natin, o anong pangarap mo? Tsaka kunyari, hindi na po, kasi, real, practical sabihin natin yung mga IPS natin. Okay, kuya, anong pangarap mo? Pamilya ko, di ba? Ganun yung mga sagot ng karamihan eh. Sana yung pamilya ko, masuportahan ko. Mabigyan ko ng magandang buhay. Pero yung mga kabataan, pagkatatanong, sana, pagka tinanong nyo po sila, anong pangarap mo paglaki mo? Makatapos ako ng pag-aaral. Yun na yung goal nila eh. Ngayon, pagka hindi sila natapos dun sa kanilang pag-aaral, ano yung babagsakan nila? High school eh. Pero kunyari yung goal mo, makapagtapos ako ng doktor, PhD. Kahit na bumagsak ka doon, saan ka babagsak? Saan ka babagsak? Bago ng PhD, ano meron? Wala na. PhD, merong doctorate degree, merong merong masteral. Para wala akong kausap dito eh. Merong doctoral, merong masteral. Tapos merong bachelor. Ngayon, kahit hindi man tayo makapagtapos ng doctoral, at least yung babagsakan natin, masteral. Hindi man natin matapos yung masteral, ano babagsakan natin? Bachelor. At least may natapos ka. Pero kung yung goal natin ay makapagtapos ako ng college, ano yung babagsakan natin? High school. My point is, pagka meron tayong goal, dapat ganito. Diba? Mangangarap ka na nga lang tapos mababa pa. Pagka mangangarap ka, taasan mo na. Diba? So dito rin sa pag-aaral natin, why not we set our goal? Kasi ako, ang pinaka-role ko is, hindi lang po kayo turuan. Hindi lang kayo tulungan at turuan. Ang pinaka-goal ko is, yung goal ninyo, ma-monitor ko yan. Kumbaga, parang tagma-monitor, okay? Kaya check ko sino ba yung gumagawa ng assignment. Sino ba yung nakakapag-pass. Kasi dyan natin makikita yung performance eh. Di ba? So, para saan ba itong sinasabi ko? When we set our goal, for example, for a higher vision, for a higher goal, sige, ang goal ko dito is makakuha ko ng permanent visa. Ang permanent, kinakailangan meron tayong mataas na annual income. Tapos kinakailangan at least 5 to 7 years. Ngayon, from E9 to E7, E7 to F5, F5 to... Hindi F6. F2. F2 to F5. Tapos pagka F5, magiging Korean citizen eh. Ngayon, yung goal natin ganito, gusto ko maging permanent, gusto ko maging at least, kahit hindi mo man ma-reach yung goal na yon, nakapag-change ka na ng resident. Hindi mo magawa yung resident, at least professional ka na. At least meron ka ng, di ba, na-achieve na goal eh. Nakita mo na yung progress eh. Pero kung yung pinaka-progress natin hanggang E7 lang. Kasi every year yun eh. Ang mahirap kasi pagka sa E7, kunyari, dun sa company, dun ka nakuha, dyan ka lang eh, hindi ka pwedeng lumipat. Kasi hindi na direct hired yun eh. Ano na yan sa company na yun. O hindi na yun sa government o ano. Pagka na-change ka na ng E7, kumbaga yung nagsusupport ng visa mo, yung company na. Ngayon, pagka may nangyari dun sa company, hindi ka nagustuhan o hindi mo nagustuhan, lalabas ka, saan ka pupunta? Wala ka na mapupuntahan. Kailangan mo na maghanap ng ibang company na magbibigay ng visa sa'yo. At least pagka meron kang resident, pwede kang tumagal, extend na lang. At least pagka nagka-permanent ka na, mas maganda. What I want to share with you is, pagka iniisip nyo yun, nakikita nyo na yung patutunguhan ninyo. Yun yung magbibigay ng motivation sa atin. So every weekend, bibigyan ko kayo ng, feedback. Okay, yung mga gumagawa ng assignment. Yung mga hindi gumagawa ng assignment. Okay, yung mga may absent. Okay, yung may ganito, tingnan nyo.
kumalahati yung participants natin ngayon, no? Kaya natatakot nga ako. Akala ko mapupuno yung ano natin kasi dumadami tayo. Pero still, I'm thankful kasi andyan po kayo, patuloy na andito para maipagpatuloy po ninyo kung ano man po yung mga gusto po ninyong gawin. Ito lang sasabihin ko. Pinaka-key. Ibig sabihin, pinakadaan is consistency. Nung ako, last week, nag-enroll po ako sa gym. Tapos, hindi, syempre tatanungin ako nung yung PT. Ang tawag po nila dito, PT eh. Kawawa naman, nakakawa yung PT pool. Pero yung PT pala, ibig sabihin, personal training. Etong PT, sabi niya, Mr. Cho, anong gusto mong goal? Tinatanong niya na ako eh. Kung paano ko in-interview, yun din yung sinasabi ko. Ibig sabihin, ibang concept lang. Ako, sa katawan ko, sa inyo, sa pag-aaral, sabi ko, gusto ko pong magbawas. Gusto ko po, pagka nagbawas po ako, mukha na pong Joshua Garcia. Tapos sabi ni PT, ganun ba? Wala na akong ibang sasabihin sa'yo. Ito lang, sabi niya. Consistency. Ngayon, nung last month po kasi, nung nakaraang kontrata, nag-enroll po ako 3 months. Sa loob ng 3 months, isang araw po ako nakapasok. Kaya sabi ko, sayang eh, di ba? Hindi natin na ipagtuloy. Baka meron dito sa atin, nag-enroll lang din tapos hindi na ipagtuloy. Meron din siguro sa Pilipinas pa kayo. That's why, every week, kinakailangan na monitor din natin. Hindi lang yung pag-aaral natin, yung performance natin, pati rin yung puso natin, yung mindset natin in our learning. Okay? So, congratulations po. Every week, mag-update tayo. Tapos, once a month, magbibigay po tayo ng mga awards. Kunyari, best performance, best active, best factual. Kasi meron po tayo mga, po natin, mga moderators. So, ayan, thank you so much. And we will continue, no? Bago po tayo mag-continue, we will be having a short quiz para lang ma-review yung mga napag-aralan po natin, no? Okay, let's start. Kung meron po kayong mga papel dyan, pwede po kayong maglabas ng papel. Kung wala po kayong mga papel, you can do it on your textbook. Pwede na pong sulatan yan. Yun nga lang, parang magiging kodiko nyo na siya. Pero okay lang din. Number 1. Are you ready? Listening muna tayo. Listening. Kung ano pa yung sasabihin ko sa Korean, susulat po ninyo. Okay? Number 1. I will only repeat twice. Number 1. Listen carefully. 실전. 1번. 실전. After you write the word, kindly please write also the meaning. 실전. Number 2. Write first the word tapos tsaka yung meaning. Number 2, 시설. 시설. Write first the Korean word and the meaning. Number 3. You ready? 질병. 질병. Okay na? Next is 인식. Makasulat nyo, inchik yan na. Inchik. Kung tapos na, right. Last one. 희망. 희망. Write the meaning of 희망 and write also the similar word of 희망.
Dalawa po yan. In-explain ko yan, ha? Himang. Cha. Eunice, pwedeng pakuha ko ng black, yung bago. Black na, ano. Okay na? So, isa-self-check natin, no? Pakiabot po. Wala namang bago. Number 1. Marami tayong bago. 4 na box to. Number 1, please look at here on the screen. Shilton. Sino pong nakakuha ng tamang sagot? Okay. Isa, dalawa. Sino yung mali? Taas kamay. Patay. Sino yung nakakuha ng meaning? Ibig sabihin ng shield. Ano yung shield? Nakalimutan nyo na naman. Ha? Shield. Ano? Bibigyan ko kayo ng hint, ha? Ano sa Korean yung sincere? Sincere sa Korean ay? In-explain ko, hindi. Yung shield dito at saka shield dito, parehas, diba? Ano yung shield na yon? Totoo eh, real. John. Ano yung John? John, ano yung John? Hindi nyo ni-review, patay. Paano tayo mag-move on? John, ibig sabihin dati. Naalala nyo po ba? O hindi? John, dati. Kaya 실전, ano yung exam? 모의고사. 실전 모의고사. Hindi ko ba sinabi sa inyo? Para kayong mga bago ngayon, ha? 실전 모의고사 ibig sabihin. 모의고사 yung exam. Before you take the real exam, before. So, before the actual, meron kang gagawing exam before that. 실전 모의고사, which we are going to do before we take our exam. And that is what we call 실전 모의고사. Siguro pwede na nating patayin yung heater, no? Pwedeng patayin natin yung heater dito. Okay. Next. Number 2 is 시설. 시설. Ano yung 시설? Facility. Sino nakakuha ng tamang sagot? Taas kamay. Okay. Yung mali. Ikaw, Jeo, na hindi ka nagtataas na kamay, ha? Number 3. 질병. Sino nakakuha? 질병. Okay, sakit. 질병. 병 is sakit, disease. Kaya pa, 안 더워, 여기. Next is number 4. Ano yung sabi ko, number 4? 인식. Sino nakuha? 1, 2, 3. Meaning is 인식, ibig sabihin, instill, input, parang ibabakat mo talaga sa kanya yung image na yun. Okay? 인식. 재훈이 공부 안 해. 그래서 머릿속에 한국어를 인식해야 돼. 나인티네요. 인식. The reason why I always keep reminding and explaining again and again, we have to understand bakit ganun. Yung 실전, 시설, 질병, 인식. Okay lang kung hindi natin maalala, pero kailangan natin maintindihan. Okay? Last one is ang sabi ko po ay 희망.
희망. Hope. Sino nakuha? Himang. Ano yung isa? Similar. Himang. Somang. Sino nakuha ng somang? Wala. Di ba yung similar word, sabi ko meron siya, somang. Sino nakuha? Wala. Okay, so self-check tayo. Out of 5 times 2, kasi pati yung meaning. So, 10 points. Meron ba nakakuha ng 10? Wala. Mahirap ba yung ano natin? 9. Okay, meron tayong 9. 8. 7. 6. Okay. Sa ngayon naman po ay let's turn our page. Dun sa assignment na binigay ko po sa inyo, nag-start po tayo sa page 4. Okay? Sa page 4, unahin po natin sa 목적. ano yung 목적? repeat after me. Together, 다 같이 시작. 목적. one more. 시작. 목적. 목적 is purpose. What's the purpose? What's the goal? No? 대화의 목적. The purpose of conversation. 대화. 대화. 화. ano yung 화? 화 is yung conversation eh. 화. Welcome. And 사회적 상호작용. last time, nung binigay ko po itong assignment as writing and listening. Dalawa, di ba? So, ganito po yung gagawin natin. Babasahin ko muna, tapos i-explain ko, tapos ipapractice po natin. So, I will be reading first, 사회적 상호작용. 개인적 대화 일상생활, 사회적 대화, 소개, 주문, 관공서 이용, 시설 이용, 문의, 상담, 요청, 토의, 회의. first, 개인적 대화. 개인, what is in? Ano ba? Tao. Okay. In. In-explain ko po, di ba? 개인. Ibig sabihin, personal na tao. Personal natin. Sir, paano po yung pagpasa po ng assignment? 개인적으로 eh. Okay, pupunta tayo ng Seoul ha. Paano pa pupunta ng Seoul? Kanya-kanya po ba? 개인적으로. 개인, personal. Okay. Gusto kong iabot tong regalo ko sa kanya. Okay, palakpakan po natin si Kuya Reggie. Palakpakan po natin. Ano po natin yan? Moderator po natin yan, pero late po dumating. Okay. So, Nikki, siya si Reggie. Sabihin mo na ngayon sa kanya yung moderating. So, in 개인적 대화. So, yung personal na conversation natin is 일상생활. Ano yung 일상? Daily. And ito, baka sabihin nyo, mabilis ako magturo. Actually, lahat ng tinuturo ko dito, pagka nag-skip ako, pagka binilisan ko, ibig sabihin, it's either na-discuss na-explain na, or hindi po ganun kahalaga. Pero once na meron po tayong nadaanan, importante to, kailangan nilang malaman. Or I want to highlight, ibig sabihin, there is something that you should not miss. Okay? So, 일상생활, il is daily, araw-araw. 일일, 이일, 삼일, day, araw-araw. No? 일상, sang is yung lifestyle, no? 생활. Okay. Next, 사회. 사회 naman po is yung society. No? 사회적 대화. Ibig sabihin ito yung socio-communication eh. Merong interpersonal, merong socio-personal, socialize. No? So, ano yun? 소개,
Nagpapakilala ka. Ano pinapakilala mo? When you introduce something, anything from you. 자, 소개, 주문. What is 주문? Order. 자, repeat after me. 주문. 자, pagka pumunta kayo sa isang store, they will be asking you, 주문하시겠습니까? Diba? Narinig niyo na po ba? 예, 주문하겠습니다. What's your 주문? 커피 한 잔 주세요. 커피 하나 주문하겠습니다. 뭐뭐 주문 is order. 관공서. 자, 잠깐만요. Ang ingay ng kabila. Para nagwawala. 자, 관공서 naman is merong public, merong government eh. 관공 is government yun eh. Yung public, 공공. Tapos pagka si Jehon, sabi ni Jeho, 공공 daw. 자, 관공 and 공공. 관공 is yung mga government. Government owned, government place, government ano. Pero 공공, public po yan. Anybody, anyone can use, can enter, can do something. 자, halimbawa ng 관공. 자, yung tapat po natin dito, 관공 po yan. Yung facility po nila, actually it's one of our prayer kasi feeling ko next month, grabe, daming mga inquiries dumarating sa atin pero hindi natin nasa shoulder lahat. Kita nyo, lahat tanggap kami ng tanggap, di ba? Meron din kaming limit. Hindi namin lahat kayang i-cater, di ba? Lit lang natin dito. So, kung talagang wala silang mapuntahan. So, we're looking and really praying for a place, a bigger place. Ito pong tapat na to, yung 관공서. 구청 yan district office. 구청. They have a big place. They have a 500 seating capacity. Napakaganda, napakalaki, napakataas. Para siyang gymnasium na covered. Malaki yung stage, may LED screen, may mga table kompleto. Pero kada oras, 100,000 won. Magkano yun? Shima nun. Sabi ko, see you in next life. So wala po tayong venue, no? Kasi yung mga yan, 관공 yan eh. Hindi po nila kayang ipagamit kahit kanino-kanino. It's government use or kung talaga meron po tayong authority. 자, ano yung 공공? 자, nakikita nyo po ba yung mga, yung mga hindi playground? Ano yung pwede mag-exercise? Di ba? Sa kada lugar natin, di ba, may mga pwedeng mag-jogging, may mga exercise na pwedeng di ba, mga pang-stretch. Stretch, hindi ba kayo nakakita ng ganun? Sa yan, mga konggong yan. Kahit sino pwedeng gumamit. Nag-gets niyo po ba? 관공 and 공공. So ano po yung mga conversation na pwede natin gamitin pagdating sa government? And then, 시설 sa mga facility. 문의. Ano yung 문의? Minumuni muna tayo. Okay. Questioning, asking. 문의. 상담. Ano yung 상담? Counseling. ibig sabihin, counsel eh. Counsel or talk, conversation. 상담, 요청. Sino nakarinig na ng 요청? 자, 다 같이 repeat after me. 요청. 요청 ibig sabihin, request. 자, di ba normally, sinasabi natin pagka meron tayong request, 부탁. 사사님 부탁했습니다. Pero meron din po tayong word na ginagamit, 요청. 요청 is when you request, for example, 하나만 더 요청하겠습니다. I have one more request. 이거 뭐냐? Can I request for this one? Can I request for additional book? 책 하나 더 요청해도 되겠습니까? 요청. Okay. Sino bang nag-request niyan? Okay, sabi ni, tara, maglagay tayo ng banner dito. 이거 누가 요청한 거야? Sino nag-request nito? Si ano po. 자, yun po yun. 토이.
Discussion. Discussion, conversation, usapan. 토의. 토의, 회의. 토의 is, ano lang eh, small discussion eh. 회의, formal po yan eh. 회의. 회의, conversation, meeting din po yan, pero more on formal. Sa mga company, 회사, 회의. 재훈아, 물 좀 더 줄래? 많이. 자, 그러면은 다음에 넘어가겠습니다. 자, listen first. 정보 전달과 이해. Lahat po na to actually na-explain ko na nung nakaraang klase, no? Binilisan ko lang po noon, pero ngayon i-explain ko once again. 자, 정보 전달과 이해. Repeat after me. 시작. 자, 정보는 information. 정보. tapos 전달 is relay. Deliver, relay, 전달과 이해. What is 이해? Pagkainom na inom ng tubig, ano mangyari? Hindi po yan, ha? 자, 이해, ibig sabihin, understand. 아, 이해 좀 해. 재현아, 이해 좀. 인tindihin mo na yan. 이해해도 돼. 인tindihin nyo. 이해. Okay. 자, understand. 그리고, 자, ibig sabihin, it's about the delivery and the understanding of the information. 자, 안내. 자, repeat after me, everybody. 시작. 안내. 공항. 지하철. 역. 약. May din tayo gumaya. 자, 역. 약. Okay, magkaiba yan. 역. 버스 안내. 미아. 분실물. 찾기. 안내. 방송. 회원. 모집. 안내. So, ganito po yan, ha. 자, ibig sabihin ng anne. Ha? Hindi. Pwede. Information. Pero sometimes, usher. Hindi lang siya information. Kasi ang information is 정보, di ba? Anne, ibig sabihin, information, but you're going to guide him. An information wherein he can guide you. So, it can be a place. It can be a person. It can be a something. 자, ano pangalan ni Kuya? Philip. Philip, 오늘 안내 좀 해. 안내해. ibig sabihin, ikaw yung mag-guide ngayon, ikaw yung mag-usher ngayon. Ano pong i-anne ko? 오늘 사람들 오면은 안내해. Pagka dumating yung mga tao, ikaw yung mag-guide sa kanila, 안내. Meron din ganun. Pero pwede rin isulat dito, 안내. Information guideline, information guide, mga ganyan. Iba-ibang anne. Okay? So yung information desk, anne desk. Di ba? Okay, pagka pumunta kayo doon, merong mag-guide sa inyo. Meron tao doon, di ba? Sa anne. So ano yung mga information guide na meron tayo dito? Sa 공항, 지하철, 역, 버스. 자, 공항, meron doon mga anne. 지하철, meron din. Sa 역, meron din. 버스, 안내. 그리고 미야. 자, alam niyo po ba yung mga miya? Ito po yung mga tama. Akala ko yung yung motor. Mio pala. Magkaiba pala yun. Parang familiar to Buksan natin yung konting bintana dyan sa likod. Nainitan ba kayo? Dito lang yung pinto. Ako lang yata yung nainitan. Ganyan talaga pagka nagiging. Total sanay naman, okay. Sa yung mga miya, ganito po yan. Sa pagka meron kang gustong i-report, pagka gusto mong magpa-counsel, pagka may nawawala, pagka meron kang gusto magpa-visit, meron pong mga yan, national number. Sa
yung main emergency call is 112. Tapos, pagka may nawawala, 0182. Pagka may mga concern, gustong i-ask, 0182 din, pero merong sharp. Sharp 0182. So, yung mga ganito yung mga MIA. 자, 분실물 찾기. 분실물 is yung sinabi kanina, ito yung lost and found. Parang si Jehon lang, dating nawawala pero natagpuan na namin. Hindi nahanap ang kanyang sariling pagkatao. 자, 분실물. 자, ano yung 물? From the word 사물. 물건, magamit. 물. Hindi lang siya simpleng inumin na alam po natin. 물, magamit. 자, and then, 분실물 찾기, 안내방송. Alam niyo po ba yung 안내방송? Di ba merong 방송? Do you know what is 방송? Broadcast eh. 안내방송 is guide 방송. So, ibig sabihin, ano yan pagka nasasabi ka? Dun, dun, dun. Ano yan? Yung tunog ng ano? Pagka malapit na yung sabi? Ha? 지금 이번 역은 잠실역입니다. 하차하실 분들은 미리 준비해 주십시오. may ganun mga ano? Yung mga ganun, 안내방송. Okay? 자, 회원 모집 안내. 자, 회원. kanina yung 회의, mga meeting yan, di ba? 회원. 원 naman is samahan eh. Samahan ng mga committee. 회원 모집. 모집 is pagka you want to recruit, ayun, recruit, 모집. Nagre-recruit kami ng dance team. dance team 모집합니다. 한글 수업 봉사, 자원봉사, volunteers in Korean class 모집합니다. nagre-recruit po kami. Ano pang nire-recruit mo, Jehun? Ha? Okay. Hindi, pagka magre-recruit ka, anong gusto mong i-recruit? 자, 모집합니다. Okay? 자, 시설 이용 안내. 시설 이용 안내. Ito po pinakamadalas po niyong makikita. 자, repeat after me. 시설 이용 안내. 자, do you know what's the meaning of 이용? Use. Use. Pero alam nyo, ito parang masakit na salita actually. Sa Tagalog, ano po yun? Ha? Use. Ginamit. Ginamit ka lang, kuya. Naiintindihan mo. Kaya, merong times na, 이 사람, 저 사람, 나 이용했어. ginamit lang pala ako. Naiintindihan, 이용. 이용 안내, ibig sabihin, use 안내. Ano yung 안내? Information guide. So, kunyari, pumasok ka sa isang facility, pumasok ka sa gym. Unang-unang ipapakita sa'yo ay, 시설 이용 안내. Pagka pumasok kayo ng company, 공장 안내, 기계 안내, 공구 안내. Bibigyan kayo ng mga iba't ibang mga ano, kung paano gamitin, di ba? Pero sometimes, 우리 사장님, 우리 이용했어. ginamit lang kami. Meron ba ganun? Buti naman wala. 자, next is 식품, 제품. 자, 식품, mga pagkain. 제품, mga gamit. Sale, 안내. 자, kailan ba nagsa-sales information? Pagka malapit ay mga dates. 그리고 관광, 여행, 안내. 자, what's the difference between 관광 and 여행? Parehas po silang tour. 관광할래? 여행할래? But the difference between the two is
tourist spot and then magtutour ka lang dun eh. Pero pagka sinabing yoheng, magtutour ka at saka magre-relax ka. Ibig sabihin, magbabakasyon ka. And then, 박물관 안내, 아파트 안내, 기숙사 수리 이용 안내. So marami po tayong mga 안내. No? Next, 광고. Do you know what is 광고? Ads. Or advertisement. Announcement. 자, 광고합니다. Okay, announcement. 자, 광고합니다. 공지합니다. 제품 광고. Ano yung ina-ads? Yung mga product. 구인 광고. 구인 구직. 자, 구인. Ano yung in? Tao, di ba? 구인. 구직. Meron po kaming shop na ang tinatawag 인력사무소. Yun ay 구인 구직 eh. Ibig sabihin, doon naghahanap yung mga tao na pwedeng kumuha ng trabahador or nagpapatrabaho. Ano yan? Di ba parang sa sa Facebook meron tayong sale and buy? Buy and sale. Buy and sale. Iba yun Buy and sell. Buy at tapos naka-sale. Buy and sell. Bibili ka, pwede ka magbenta. Meron din ganun sa tao. Pwede kang kumuha ng trabahador, pwede kang magbigay ng trabahador. Yun ay 구인 구직. Kaya since naghahanap ka ng tao, 구인, 구직. 구인, uy, may trabahador ba dyan sa inyo? 구직, pwede ba ako magtrabaho dyan sa inyo? You know the difference. Tsaka 구 is trabaho 구. Job, ayun. Ha? Niloloko niyo na kami 자, 박물관 안내, 아파트 기숙사 수리. 자, okay. So, na-explain ko na po, di ba? Ngayon, nagbigay po ako ng assignment sa inyo nung last week. Sabi ko, di ba, i-advance review natin siya, isulat natin siya. Pagka ganito, hindi na po tayo mahihirapan sa isa't isa mag-aral. Yung alam mo, yung alam ko, madalis po natin mapag-usapan. 자, 듣기, 자, mula ngayon, listening po tayo. 듣기 문제를 풀 때, 방송이 나오기 전에 먼저 선택지 1, 2, 3, 4를 빠르게 읽어보면서 문제가 묻는 것이 무엇인지 확인하는 것이 좋습니다. 대화의 상황이나 중심, 어휘 등을 파악하고 간단히 메모해 둔 후 방송이 나오면 필요한 정보를 찾으면 듣는 것이 좋습니다. 저 i-explain ko po sa inyo. Ang sabi po dito, 듣기 문제를 풀 때는 듣기 listening 문제를 problema, mga problems, mga questions 풀 때는 풀 is open. 풀다. solved. 풀 때는 방송 is yung broadcast. 방송이 나오기 전에 before lumabas yung 방송, before lumabas yung broadcast, 먼저 선택. 선택 is yung choice. 선택지 is yung mga choices na pwede nyong piliin. 선택지 1, 2, 3, 4를 빠르게 is mabilis. 읽어보면서 마바사hin. 자, 다시 한번 읽어볼게요. 듣기 문제를 풀 때는 ano po ibig sabihin? Pagka magsosolve daw po kayo ng mga listening question. 다시 한번 들어보세요. Listen carefully. 듣기 문제를 듣기 문제 듣기 listening 문제 problem. 듣기 문제를 풀 때는 풀다 is solve open. 풀 때는 pagka magsosolve ng mga listening problem 방송이 나오기 전에 before ano yung 방송? Yung broadcast. 나오기 전에 lumabas ibig sabihin yung voice ng broadcast bago daw lumabas 먼저 first 너 먼저 해 ikaw muna ikaw muna 먼저 first and foremost ang dapat daw po natin gawin ay 선택지. So dun sa mga choices ilan daw po yung choices? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4를 빠르게 paano daw po? mabilis 자 빠르게 읽어보시면서 babasahin nyo daw ng mabilis. ibig sabihin i-scan ninyo. paano nyo po babasahin ng mabilis? para po tingin ko ngayon. 듣기 문제를 풀 때는 방송이 오르게 parang ganito.
Pero hindi po ganyan gamitin. Siyempre, yung pagbabasa po natin, 빠르게 읽어보면서 문제가 묻는 것이 무엇인지 확인하는 것이 좋습니다. 자, 문제가 묻는 것이, 문제가 묻는 거. 문제 is yung problem, 묻는 거 yung tinatanong. So kung ano yung tinatanong ng problema, kasi 무엇인지 확인하는 것이 좋습니다. Maganda daw po na malaman kung ano po yung tinatanong na problema sa atin, yun daw po yung 확인, i-check po natin. Kasi 좋습니다. 좋습니다 is good. Okay? So ano daw po yung good na dapat nating ma-check? Yung problema kung ano yung tinatanong sa atin. Maliwanag po ba mula sa umpisa hanggang dito yung pagbabasa po natin ng ating reading? Yung listening, maliwanag din po. Mahirap po ba, mabilis po ba, o mabagal lang, or sakto lang? Sakto lang, di ba? Pagka naintindihan nyo, ibig sabihin sakto lang. 자, 대화의 상황이나 대화 is the conversation, 상황 is yung situation. Sa conversation, yung sitwasyon doon, 대화의 상황이나 중심, ano yung 중? Gitna eh. 중심, yung center point. 중심, 어휘 등을. 어휘 is yung vocabulary. So, ibig sabihin, ito, pinaka-highlight na tip na tinuturo sa inyo. Hanapin nyo muna daw yung pinaka-main vocabulary. 어휘의 중심. 어휘 is vocabulary. 중심 is yung center point. 어휘의 중심을 먼저 확인하라는 거예요. ibig sabihin, hanapin muna daw natin kung ano yung pinaka-main vocabulary na makikita natin dun sa question. 그리고 팍. Ano yung 팍? Diba? In-explain ko last week. 팍 is ganun. Di ba yan? 팍, ibig sabihin, analyze. In-explain ko na to, bakit hindi niya maalala? Break down. Analyze. What? The main vocabulary. 팍을 하고, ano yung 하고? 집에 가고 나서 공부하고, 샤워하고, 청소하고, 친구 만나고, 놀고, ano yung 하고? And then, pagkatapos yung hago. So, ibig sabihin, pagkatapos daw po natin, ma-analyze, ma-breakdown, kung ano yung pinaka-center point ng vocabulary dun sa conversation, dun sa question. Then, what's the next? 간단히 memo. Ano yung memo? Memo. From the word itself, memo. Isusulat daw natin, 준후 방송이 나오면, pagka lumabas na yung broadcast, 필요한 정보를 찾으면 듣는 것이 좋습니다. 필요하다. 아니면 필요. 당신 필요해. 재훈 필요해. Kailangan kita. Ganyan naman kayo eh. Hinahanap nyo lang pagka 필요해. You're just only looking for the person when you need it. But if you don't need anymore, it's like a trash. You throw it away. I hate you. Goodbye. See you in next life. Sabi ni Jehon. Kaya, ang sabi po dito ay, 필요한 정보. What's the 정보? 필요한 정보. Yung mga kailangan nating information, hanapin natin. So, ibig sabihin, bago pa lang lumabas yung broadcast, yung mata natin, iscan na natin yung question. Nahanap natin, ito yung main character. Ito yung main word. Ito yung main vocabulary. Okay. Pagka narinig na po natin yung listening, boom, panis. Kuha na natin yung sagot. Guess niyo po ba? That is how easy, pagka na-practice po natin yung reading, na-practice po natin yung listening, na-practice na po natin yung mga vocabulary, yung mga conversation, and it takes patiently the consistent of practicing and engaging ourselves in Korean language. Palakpakan naman po dyan, parang wala kayong karyak-reak. Ako, pagod ako magsalada dito kayo, wala naman kayong pakialam dyan. So, break. 실용문을 듣고 두 문제를 풀어야 하기 때문에 stop. 두 문제를 풀어야 하기 때문에 각 문제에서 물어보는 것이 무엇인지를 먼저 확인한 후 필요한 정보를 찾으면 들어야 합니다. 자, 오케이. 유형 익히기. 자, 익히다, 인식.
ikida, ibig sabihin, itatatak. Ibabaon sa utak natin. 이어지는 말 고르기. 자, babasahin ko muna para maintindihan po ninyo. Pakinggan po ninyo ng mabuti. 이 유형은 잠깐만요. 자, 이 유형은 문장 단위의 질문에 적절한 반응을 찾거나 대화 내용의 일부를 듣고 이어질 반응으로 알맞은 것을 추측해 대화를 완성하는 문제입니다. 자, mula dito sa binasa ko, what you are going to do, first, underline yung mga word na alam po ninyo. Go! Yung mga word na alam ninyo or familiar sa inyo, you write it down. Now, I want you, after you write down, after you underline the words you know, the words you're familiar, first, what you are going to do is, ano yung meaning na yan? Sulat ninyo. Sa pagka nakuha nyo niya, ano yung mga alam mo? Antindi, wala pa na underline. Sa antindi, yung alam niya dito, yung particle to Now, you're going to analyze para makita natin kung hanggang saan yung level ng ating understanding. 자, hanggang saan? wala? 자, 이 유형은 문장 단위에 질문에 적절한 반응을 찾거나 ano yung mga alam mo dito? I-underline yun na. Yung mga alam ninyo. Para ma-understand natin yung isang sentence kasi tinuturuan na tayo ng tips kung paano natin maintindihan kasi after neto, puro listening. Puro listening. Kaya dapat dito, ma-master na natin kung paano ba talaga. Sa ano natin sa media, pwede pong paki-prepare yung audio ng page 5. Wala kang book? Hiramin mo yung book natin dito. So, paano ka nag-aaral? Hindi ko pa wala kang book. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Okay, 자. Ano yung mga alam ninyo? Sabihin ninyo, isa-isa. Dito. Neyong? Okay. Ano yung neyong? Ha? Pinili? Hindi yan pinili. Hindi yan pinili. Ano pa yung alam mo? Tiya, ikaw, ano pang alam mo? Hindi, wala na tayong oras. Pali-pali. Ha? Listen, 듣고. Ha? 문제. 듣고. Next. Ano lang yung first sentence muna hanggang doon sa binasa ko. 문제입니다. 이 유용한 문장 단위의 질문에 적절한 반응을 찾거나 대화 내용의 일부를 듣고 이어질 반응으로 알맞은 것을 추측해 대화를 완성하는 문제입니다. hanggang sa 문제입니다. Sige, ano kuya, next. Ikaw, ano yung mga alam mo? Sabihin mo lahat. Tuloy-tuloy.
Tuloy-tuloy lang. Ah, tapos na. Okay, sige. Yung next. Yung mga hindi niya nasabi, sabihin mo kung meron kang alam dyan na hindi niya. Wala? Nasabi niya na lahat? Jeho. Meron siyang hindi nasabi? Ha? Okay. Ano pa? Okay. Ano pa? Pagka sinabi niyo yung word, sabihin niyo na rin yung meaning. Dire-diretso. Yung next, i-ready niyo na. Ha? Wala? Okay. Si pali-pali tayo ah. Jeon. Pares lang. Okay, next. Kuya, yung nasa harapan. Next. Okay. Wala na. Next. Ate. Ate, next. Meron ba? Kuya, meron ba? Nasabi na lahat? Okay. Mula ngayon, pakinggan nyo po na mabuti ha. Sasabihin ko po sa inyo, kasi etong si Book, bago tayo pumasok sa mga questions, tinuturo niya sa atin yung mga technique. No? Mga tips. Tingnan nyo ha. Iyuyangan. Etong style. Yuyang, ibig sabihin style. Yung ganitong style. Ano bang style? Hindi po natin sabi, ang pangit ng style mo ha. Yuyang, no mo, bossing. Hindi ganun ha. Ibig sabihin ng yuyong, style of the sentence. Bunjang, tama po yung question. Tanwi. Wala pong nakasabi sa inyo kung ano po yung meaning ng tanwi. Napakadali lang, hindi nyo pumasagot yung sagot. Ibig sabihin, you are not lack of vocabulary. You are not lack of something. You know what? You are lack of understanding. Ito for sure, alam niyo to. Ano yung taas? P. Bakit ito hindi nyo alam? Tanwi and V. Parehas o hindi? Parehas. Ano yung tan? Tan. Ito yung tan. Tansang. Tan. Ito sa harapan na to, yung taas. Floor. Itong, yung nasa harapan niyang question, yun yung, when we know how to understand, when we know how to analyze, ano yun? Sino yun? We know, siya, matagal na po dito, pero yung Korean niya, hindi nagle-level up kasi hindi po nakikinig sa atin patay. Kung nakinig na po isang oras yan, nag-level up na po yan, Koreana na. Nagasi po ba? Now, ito po yung point na sinasabi ko sa inyo Sinabi ko sa inyo, okay, sulat niyo yung mga alam niyo, yung mga hindi. Nagulat ako, bakit walang nagbabanggit ng tanwi? Napakadaling sentence. Siyempre, baka hindi natin narinig. But, ako ang sinasabi ko, it's not about memorization. Ang daming mga words. Hindi nyo lahat mamememorize yan That's why, pagka nakuha nyo yung, sabi niya kanina, ano yung sabi dito sa question? Sabi niya dito 중심. Alam nyo yung 중심? Hindi nyo alam. Pero pagka narinig nyo yung 중, alam nyo na gitna. 중간, 중. 대, 중, 소. Mga ganito, when we try to understand, we already know the answer. Ibig sabihin, we are lack of understanding, we are lack of analyzing. Bakit? Kasi nasanay tayo hanggang ngayon,
in memorization. Which is, hindi ko sinasabi wag niyong gawin. Okay lang. Pero kung i-memorize mo without understanding, it's just sayang eh. Sayang yung oras. So from now on, I hope you understand each and every sentence. Try po nating i-analyze. Yung 문장, it's not really difficult. 문장, 문제. 장 is yung sentence. So yung question dun sa sentence, ganun po kadali yung Korean. When there is someone who knows how to guide you to understand more and more, there's nothing difficult for this. 자, 질문의 적절. 적절. 자, meron po bang nakaalam ng sagot dito? 적절. When you understand, magugulat po kayo. 자, meron po ba sa inyo nakarinig ng salitang 적당? Wala? Ayun ang mas matindi. Ito po, mas maraming ginagamit kaysa gabang. 적당히 해. 적당. Hindi nyo, si ate, yung mga may anak, hindi nyo narinig. Yung mga bata, laro ng laro, cellphone ng cellphone. Anong sasabihin nyo? Sa mga anak nyo, sige, laro ka pa, gano'n ba? Anong sasabihin nyo? Uy, tama na. Grabe na yan ha, sobra na. Dapat yung sakto lang. 적당 is moderate. Ibig sabihin, sakto lang. Hindi pwedeng sumobra, hindi pwedeng kumulang. Uy, dapat sakto lang. Kunyari, kain ng kain. 적당히 먹어. 나겠어요, po, 적당. Yung 적절, yung sentence yung pinag-uusapan eh. Ibig sabihin, yung tamang sentence. 적당, yung tamang bagay, yung tamang tinutukoy doon. Ngayon, aral ka ng aral. Mula umaga hanggang gabi. 적당히 공부해. Guess niyo po ba? Kain ka ng kain. 적당히 먹어. Tulog ka ng tulog. 적당히 자. Trabaho ka ng trabaho. 적당히 일해. 적당히 해. Huwag kang masyadong sumusobra. Huwag mo masyadong sinasagot. Dapat yung sakto lang. Chika lang. Tama na. Naintindihan mo ba? Yun yung 적당히. Yung nakakagulat, hindi nyo pa narinig. Itong word, ngayon hina-highlight ko kasi laging ginagamit eh. Kahit sa company, hindi po pwedeng hindi to magagamit. Boss, gaano po karami yung dadalhin ko? 적당히 갖고 오면 돼. 적당히. Yung sakto lang. Nagigess nyo po ba? Magkano yung binigay mo sa kanya? 적당히 줬어. Saktong ano lang. Nagigess niya? Move tayo. Kaya ang sabi dito, 적절한 반응을 찾거나. Ang first tip niya dito ay, i-highlight nyo 이 유형은 mula dito, simula sa 문장 단위의 질문에 적절한 반응. isa-isa i-construct ko 이 유형은, ibig sabihin, itong style na to, itong concept na to, itong pattern na to, ganito yan, sabi niya. paano daw? 문장 단위의 질문에, susulat ko na lang para hindi nyo malito. Sino pa yung magandang sulat? Pwedeng pasulat ito. Isang sulat dito. Babae na lang.
하나, 둘, 셋. Ang tinutukoy kasi ganito. Sa sentence, we, ito yung highlight. Tan, yung box dyan sa harap, yung nasa harap, no? Yung nasa floor, yung nasa front. Tan wiye, sa taas niya. So, merong sentence dito. So, sa taas nun, merong question. Tama ba? So, 문장 단위. So, ito yung question. Oh, may question. Tapos, A, B, C, D. Pipili ka, di ba? 민영 단위 질문에 문장 단위. 이것을 보봐. 단위에 ito na yung 질문. 질문. 자, 문장. 자, ito yung nakabox na question, di ba? 자, dito sa 문장 na to, 단위에 sa taas, 질문에 question, 적절한, sakto. 적절한 반응. Ano yung 반응? Sino nakakalam? Hindi nyo alam, di ba? Wow! Ano yun? Hindi, reaction. 반응. 자, 반응. meron siyang reaction. 반응, reaction eh. 적절한 반응. 싹동 reaction. 대화 내용의 일부. Sino pong nakakalam ng ilbu? 자, tingin mo na dito, tingin mo na. 자, tingin mo na. Sino nakakalam ng ilbu? Nakakagulat. 자, ano yung 1? Ano yung 2? 1, 2, 3, 4, hindi nyo alam? 자, ano yung il? 1. Bu. First part. 1 part. Ibig sabihin, hindi po tayo nakapag-analyze ng marami. For the long time, puro memorize. Ang dali lang ng sentence. Di ba? Madali lang pero nahirapan tayo, di ba? Kasi hindi natin alam eh. 자, 대화 내용. Sabi niya, pinili daw yung 내용. 내용 is content eh. 내용. 이거 무슨 내용이야? Anong ibig sabihin nito? Anong content dito? 야, 이거 무슨 내용이야? Yung nilalaman niya. 자, 대화 내용의 일부를 듣고 yung first part daw ng conversation, yung content ng conversation, yung first part, pakinggan daw. 듣고 이어질, 이어. Alam niyo ba yung 이어? 이어요. 나와서, iba yan. 자, 이어, continuation. 자, 오늘 한글 수업 끝나고 이어 크리스마스 파티 하겠습니다. 이어 뭐 하겠습니다. 이어. 자, continuation. 자, 그리고 이어질 반응으로 알맞은 것을 추측해서 대화를 완성하는 문제입니다. 자, 이어질 반응. Ano yung 반응? Reaction. Kanina meron ding 반응, di ba? 자, hanapin daw natin yung saktong reaction. O kaya, yung continuation na reaction, al맞은. Nakuha ni Kuya yung al맞은. Paano mo nalaman kung ano ibig sabihin? Madalas lumalabas, di ba? Mali yung paggaganon. You have to understand first. Kasi hindi naman ibig sabihin na madalas nakikita ko, kaya may memorize ko na. 자, 알맞은 ibig sabihin from the word, 자, 알맞은. Tama po ba? 자, dito, itong mat, from the word, 맞아, 맞다. Ano ibig sabihin? Tama. 맞아. Tama ka. Pagkamali, 틀렸어 or 안 맞아. 나인tindihan nyo? 자, 알맞은. 알 ibig sabihin itlog. Bakit tumatawa? 알. 자, 닭. 알. Maraming itlog, di ba?
Iba-ibang itlog meron eh. Pero, iba pang ibig sabihin ng al, yung nilalaman. Tiyam. Halimbawa, sa loob ng coconut, ano yung al? Yes, yung sabaw. Yun yung al, yung nilalaman. Tsa, almazan. Ibig sabihin, dun sa question, for sure, merong bakante. Yung bakante, yung nilalaman dun ng bakante, yung tama doon. 알맞은 것을 찾으라는 거예요. Ibig sabihin, hanapin daw kung ano yung tama dun sa bakante. Ngayong naiintindihan nyo na, ay yung pala yun ang ibig sabihin, it's better and easy to analyze. Hindi ba yun na-explain sa inyo? 자, 알맞은 것을 추측. Hindi nyo alam? 추측. Ayun na. Ayun na. Appropriate. 추측해봐. Ibig sabihin? Ha? Tama. Guess. 추측. 오늘 비 올 것 같은데 한번 추측해봐. sige, try mong hulaan. Try mong i-analyze. Try mong i-guess. 자, 이름 뭐예요? 이름? 응? 오준? 로저? 자, 로저. 오늘 비 올 것 같아? 한번 추측해 보겠습니다. 한번 알아보겠습니다. 한번 확인해 보겠습니다. 한번 찾아보겠습니다. Maraming sagot eh. Isa doon ay 추측. Ay sige po, try ko pong i-forecast, tayo ko pong hulaan, hanapin, no? 자, 추측해서 대화를 완성. ano yung 완성? 자, tingin mo na. 완성, nakakalam, wala. 자, tingnan nyo ha. Sino po yung nakarinig ng salitang 완료? Narinig ko na tong salitang to, 완료. tapos. 완료. 완료했습니다. 완료. 완료, 완성, parehas lang eh. Pero ang 완료, ibig sabihin tapos lang. Pero ang 완성, yung lahat ng sentence na yun, tapos na. Guess niyo po ba? 자, 완성하는 문제입니다. Anong klaseng problema daw? Ang problema na to is ganito, ganito, ganitong. 자, na-guess niyo po ba? Na-understand niyo po ba? 그래서 대화 상황에서 듣기의 목적은 이해해서 끝나는 것이 아니라, 자, 듣는요. 듣기의 목적은, 자, 듣기의 목적은, ano yung 듣기 listening? 목적은 purpose. 듣기의 목적은, ang purpose ng listening, 이해에서 끝나는 것이 아니라, hindi lang po natatapos sa understanding. 듣고 알맞게 반응하는 것이므로, kailangan mong pakinggan at i-analyze yung tamang sagot, 것이므로 의사소통 능력을 평가하는데 아주 효과적인 문제입니다. So, ibig sabihin, it's not only understanding. After you understand, analyze, and find the right answer, yun daw po yung pinaka 아주 효과적인, 효과, ano yung 효과? Effective eh. Pinaka-effective na pag-analyze, pagko-construct ng mga problem. 자, so itry na po natin ha. 자, ready na ba PJ? 자, listening. Punta po tayo sa page 5. Try po natin pakinggan. Play. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 사과가 맛있어요? 사과가 맛있어요?
kung ano po yung explanation ng book, very exact and detailed. Ang sabi niya kanina, hindi daw po sa understanding nagtatapos. After you understand, you have to find the right answer. So, try nyo pong basahin lahat. Siya, nagbigay siya ng isang tip kanina. Hanapin daw yung pinaka-chungshim na ohi. Ano yung ohi? Vocabulary. Pinaka-center ng vocabulary na pinag-usapan. Siya, ano yung pinaka-center dito? Sagwa, di ba? Siya, it's all about talking about sagwa. Then, what does sagwa describe? 맛있어요? Masarap ba? 네, 사과가 맛있어요. So, nakuha natin yung tamang sagot. Let's try yung ibang question, yung ibang sagot. 네, 사과가 없어요. Hindi siya magkatugma eh. Sa 없어요 at saka 맛있어요, hindi siya magkatugma. 사과가 비싸요? Ang tanong mo, masarap ba? 아, 예, 사과가 좋아요. 아니요, 사과 좋아요. Hindi siya magkatugma. Napakadali lang po, no? Now, it's better and easier for us to understand. Kasi, naintindihan natin eh, breakdown natin yung mga question eh. Now, binibigyan pa tayo ng tip. Kunyari, konti yung time, limited yung time. Paano daw yung pamilis? Unahin daw yung main word, main vocabulary. Yung pinaka magkatugmang sentence doon, yung i-analyze natin. So, anong i-analyze natin? 맛있어요. Tsa. Number 6. Paano yung listening? Number 6. Yan naman sa mic para malakas. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 이거 어디에서 샀어요? 이거 어디에서 샀어요? Dorset. Hindi niyo po ba napapansin kung ano yung pinaka-keyword, hina-highlight niya? So, ano daw yung dito? OD. So, ibig sabihin, ang gusto niyang malaman, yung place. So, ano yung place na sinasabi dito? 조금 샀어요? 한시에 샀어요? 친구가 샀어요? o 시장에 샀어요? 시장에. Now, how can you know if this is the right answer? You have to know what's the OHI of 시장. Tama po ba? That is the easiest way for us to break down. Now, sabi niya dito, 유형을 확인해야 돼요. 유형, yung style daw ng question. So, kanina, yung number 5, ang style niya is 부르메, same style with this, 부르메. Pero tingnan niyo po yung iba, magkaiba po yung style. Tsa, tingnan po natin sa 7. 다음을 듣고 이어지는 말을 고르십시오. 생일 축하해요. 생일 축하해요. 근데 할 수 있는 사람이 한 명 있는데 얘는 못해요. 못해요, 여기 있는 사람들은. 그래서 저번에 해주는 그 사람이 되고 있어요. So, ay, isa pa, na-play na ba? Isa pa. 듣고 이어지는 말을 고르십시오. 생일 축하해요. 생일 축하해요. Tsa, tingnan niyo po ah. Ang style ng question, hina-highlight. Tingnan niyo po yung kanina, yung first one, tsaka yung second one. Yung style ng question kanina, burume. Ano yung question? Ilagay daw yung tamang sagot doon. Dito naman, hindi siya pa question eh. 이어지는. Ano yung iyo?
yung continuation niya, yung kasunod niya. 이어지는 말을 고르시오. So, kunyari, 축하해. Ano yung kasunod ng dapat? Ang kasunod daw ng dapat ay, 미안해요, 반가워요, o 고마워요. 괜찮아요. Ano yung kasunod? 고마워요. Madali po, hindi. Yo. Ngayon, when we take 모의고사, when we take exam, madali lang. Pero ngayon, we analyze yung listening, writing, and others. Pag natapos na po natin to, papasok na po tayo sa mga question. Pagka natapos na natin itong mga question, kung meron po sa inyo makakuha ng perfect score, lilibre ko kayo. Lilibre ko kayo ng, anong gusto nyo? Siomai? Chicken, KFC? Magpapakain tayo Yung makakuha ng perfect score. Pero pagka hindi kayo nakakuha ng perfect score, kayo magpapakain. Sige po. So, let's go to page 8. So, wait lang Pasok pa pasa. Wait lang So, tingnan po ninyo. Ang binigay ko lang assignment last time, di ba, hanggang sa page 5. Sino yung mga, kahit isang beses hindi gumawa ng assignment? Wala naman siguro, no? Lahat, at least, di ba, gumawa? Kahit hindi everyday. Ang importante, sinusubukan natin. Ngayon, meron po akong additional na ibibigay na assignment sa inyo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hanggang 15. Hanggang page 15. Hindi po mahirap yan. Kasi, na-breakdown na natin Yung umpisa lang na, di ba, tinatry kong i-analyze sa inyo. Ngayon, chap, pakinggan nyo ako mabuti Habang ginagawa nyo yung assignment, you can ask me. No? Sir, ano po ito? Yung mga gusto nyo i-highlight. Lahat kayo, kahit tag-iisa, 5, 5, 5. Ngayon, ilan tayo? 10, halimbawa, 50. I-explain ko sa inyo lahat. Yung makikita natin dito sa libro So, yung pinaka-top 5 na gusto nyo pong malaman, i-breakdown natin dito, i-explain po natin. Bakit ito ganyan? Bakit yun ganito? No? But the rest, what are we going to practice is reading. Listening pa naman tayo So, papakinggan natin ng maraming beses. Yun yung natin, level natin ngayon, listening. The next time na merong reading, magpapractice naman tayo nagsasalita. No? Since tayo ay nasa listening, para tumalas yung pakikinig natin, kailangan natin makinig na marami. At the same time, isusulat natin. Di ba pinapasulat ko sa inyo? Akala nyo, basta-basta yan, no? Pagka sinulat nyo kasi yun, dumidikit siya sa tenga ninyo It's different with writing and without writing. Pagka nasulat mo, kahit kakonti, pagka merong similar word, papasok sa tenga mo It's easy to analyze. No? So, etong hanggang page 15, i-divide ko siya. Hanggang saan, hanggang yung assignment natin everyday. So, kayo na bahala mag-adjust. Kunyari, hindi nyo nahabol yung assignment kahapon, balikan ninyo. Basta sa loob ng 5 araw, yung assignment na binibigay po natin, mahabol po ninyo. Okay po ba yan? Okay. So, hanggang dito po yung natin, Korean class natin. Pero bago ako punta piusin, Q&A muna tayo, Q&A portion. Meron po bang mga may tanong? Huwag niyo akong tatanungin pagkatapos ng klase natin Ngayon niyo na akong tanungin pag may mga tanong kayo. Feel free to question. Diki, pakisabi kay Hana na, Mamuri. Mamuri. Wala na pong may mga tanong?
Saturdays. First time. Saturday, Sunday. Tapos, everyday, meron kami mga pa-activity. Pero di ba sabi ko sa inyo, once a month, meron po tayong pa-activity. Ang pinaplano namin ngayon, mag-invite kami ng mga ilang Koreans para meron tayong practical conversation, di ba? Tapos one-on-one. Saturday, Sunday. May group tayo, may level. Kung nakakasunod ka ng maayos ngayon, level 1 ka. Kung nahirapan ka, gusto mo pwede. Tapos kung hindi man makapunta yung mga nasa Sunday, balikan ninyo yung klase natin ngayon. Sino pang may tanong? Wala na po ba? Kung ganon, break po tayo saglit. And then, before we finish for the last session, Pastor Cho is going to share a short lecture for us. 하나가 이렇게 늦으면 안 돼. 빨리 나와야 이렇게 사람들 모으거든. Okay. So hanggang dito na lang and palapakan po tayong lahat. Picture muna tayo, picture. Tapusin mo na yung live.